magdamit ng ligayang pang magpakailanman sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat. Mga pinakamamahal, nalalaman natin lumapit na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyo, ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Cristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din natin ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya nasasabing siya ay umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umiibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Ang salita ng Diyos. Panginoon ating mahal, panalangin ko ipakinggan. Pakiulit ko. Dinggin mo o poon ang aking dalangin. Sapagkat matulig, kaya ako'y dinggin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin. Batin mo ng lahat, kami ay salarin. Araw na lumipas, aking nagunita, at naalala ang iyong ginawa. Sa aking isipay, gumuhit na bigla. Akong lumalangin na taas ang kamay, parang iyong lupa ang diwa kong uhaw. Nawala ng lahat ang aking pag-asa, kaya naman poon ako'y dinggin mo na. Ako ay umasang sa iyo nagtiwala, na kung umaga'y pagbubunita, iyong pag-ibig mo na lubhang dakila. Ikaw ang Diyos, ako ay turuan, na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo ay maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Magsitayo. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo. Pagbasa sa ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mag-iikalabing-2 ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Nawalan ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo ay napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. May isang lalaki na ang ngalan ay Jose, tubo sa Arimatea, isang bayan ng mga Hudyo. Mabuti at matuwid ang taong ito. Lumapit siya kay Pilato at humingi ang bangkay ni Jesus. Nang maibaba na ang bangkay, dinalot niya ito ng kayong at inilagay sa isang libingang inuka sa bato. Hindi pa iyon na paglilibingan. Umagang-umaga ng araw ng linggo ang mga babae nagtungo sa libingan, dala ang mga papangong inihanda nila. Nang dumating sila, narap na nilang naigulong na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala ang bangkay ng Panginoong Jesus. Samantalang nagugulo ang kanilang isip tungkol dito,
nakita nila sukat sa tabi nila ang dalawang lalaking nakasisilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y lumuhod sa yadang mukha sa lupa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala na siya rito, siya'y muling nabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po sandali. Mga sa mga kamay mo, pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Bakit kaya, no? Si Jesus na anak ng Diyos ay kinakailangan pa lang ipagtagubilin ang kanyang buhay, ang kanyang hininga. Bagamat alam naman natin na siya ay anak ng Diyos. Dahil gustong ipakita ng ating Panginoong Yesus na ang bawat nilalang ay dapat ganun din po ang galing natin. Sasabihin natin sa huling yugto ng ating buhay, yun ay kapag malapit na tayong malagutan ng hininga, ipagkakatiwala natin yung buhay natin. Ama, sa mga kamay mo, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Ito ay una, tanda na ang buhay na ipinagtatagubilin natin sa Diyos ay hindi atin. Ito ay pangiramdaman. Kaya nga, kapag sinabing ipinagkatiwala, ipinahiram lamang sa atin, hindi sa atin. Sa Ingles, ito po ay steward o manager, pinagkatiwala. At kapag ipinagkatiwala, balang araw, ito rin ay kukunin, babawiin, at magsusulit tayo sa harap ng nagbigay nito. Kapag nabubuhay po ang tao, dalawa lang naman po yan gumawa ng mabuti at gumawa ng masama. Pero dahil may kalayaan po tayo, ang nagiging hadlang po sa atin ay ang sarili natin mismo. Yung susundin natin kung ano ang gusto natin. At yun ay napakadelikado. Actually, kapag malalakas po tayo, hindi ko kailangan ng Diyos. Gagawin ko ang anumang gusto ko. Walang makikialam. Kahit na ang simbahan, minsan hindi mo natin iniisip yun Ang simbahan, ang buhay na boses ng Diyos. Ang role lang naman ng simbahan ay para tuparin kung ano ang kalooban ng Ama. Kung ano yung misyon ni Jesus na tuparin kung ano ang kalooban ng Ama. Ganun din po ang misyon ng simbahan. Tinutupad ang kalooban ng Ama. At ano ang kalooban ng Ama? Para tipunin ang lahat ng tao at ibalik at iligtas. Pabalik sa simbahan. Pero hindi po nakikita ng mga ordinaryong tao. Wala. Minsan sumisigaw ko. Walang pakialam ang simbahan sa akin dahil buhay ko ito. Yun ang nangyayari. Dahil sa kalayaan at dahil sa kasalanan, nagiging mataas, mayabang ang tao. Akala niya kasi wala nang hindi na siya manghihina, hindi na siya magkakasakit. Pero kapag dumarating ang mga panahon na yun, minsan ang hirap ng bitawan yung buhay. Bakit meron kayong mga tao na 3 linggo naghihingalo? Dahil sa kalayaan at dahil sa kasalanan. Pero bakit meron kayong tao na napakadali namang bitawan ng buhay? Sapagkat yung mga madadali, kasi ito yung mga taong
handa na isuko ang kanilang buhay sa Diyos. Alam niyo, may maganda pa rin po doon eh. Sabi nga nilang masamang damo, mahirap mamatay. Kaya siguro, no, yung tatlong linggo o minsan na isang buwan pa na bedridden comatose, ay hindi mo pinahihintulutan ng Diyos hanggang hindi niya tinatanggap at hindi siya nagbabalik loob. Kaya po ang pare, no, kapag kami po ay pumupunta kahit mga matatanda, kaya gusto ko po dumalaw sa mga may sakit eh. Kahit na-bedridden yan, kahit na comatose siya, nakakarinig pa rin po yan. Minsan kapag andito po ako, si Father, kung gusto niyo pong mangumpisal, alam niyo po, napakahalaga ng pangungumpisal kasi kapag nangumpisal tayo, diretso tayo sa langit. At yun ang gusto sa atin ng Diyos. Alam niyo, minsan, luha, no? Luha na lang, dahil hindi naman kumikilos, luha na lang po yung sagot sa akin. So, ibig sabihin nun, yung taong yun, naniniwala sa sinabi ng pastor o ng pari. Kaya ako natutuwa ako kapag may mga ganong tao. Kasi naililigtas po yung kaluluwa nila. Ako ay hindi po nagliligtas, kundi ako po ay instrumento lamang. Dahil bilang kinatawan ng simbahan, ang gampanin ko ay maakay at mailigtas ang mga tao. No more, no less. Kaya sana, no, sa pagkakataon na ito, na tayo po ay nagkakatipon, no? Panalangin ko po sana, no, bago tayo sa dumultong hininga bilang isang tanda na ibinigay na natin yung buhay natin. Sana, no, maisip po natin yung Panginoon o Ama, ipinagtatagubilin ko ang aking kaluluwa. Kahit na ngayon pa lamang, no, sa panahon na ito, sana maihanda na natin yung sarili natin nang sabihin natin, Ama, sa mga kamay mo, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Si Alfred ay pumanaw na sa piling natin. At kapag siya'y pumanaw na, no, tayong lahat ay mayroong pupuntahan. At ang pupuntahan natin, hindi ko alam kung ano ang itsura ng langit. Pero ako excited na. No? Excited dahil alam ko na kapag Diyos ang gumawa at kapag Diyos ang nagsabing ito ay maganda, talagang maganda. Kaya nga, huwag mo tayong malulungkot mga kapatid kung tayo ay nagdurusa, kung tayo ay naghihirap, kung tayo ay hindi makaalwas, no, sa mga problema sa buhay natin. Hindi naman po permanente ang ating buhay dito sa mundo. Kung tayo man ay batbat ng pasakit sa langit na inihanda para sa atin, mayroong kaginhawaan, kaligayahan, at buhay na ganap at kasiya-siya. Kaya po, no, kung ano man po ang ibigay sa inyo ni Alfred,